Purpose of first aid training. First, to prevent accident. To prevent accident, it is important because to recognize and address the potential hazard. Importante gid siya para mibala na to ang hazard in this area. And the second is to train people to do the right thing at the right time. To train people to do the right thing at the right time, it is also important para makabalo sila sa ibaton in case of emergency. And also clearly outlining what actions should be taken in various scenarios. The purpose of first aid training. Number 3, to prevent added injuries or danger. For example, before the game, before you start your sports, you need to warm up and cool down yourself para dili kayo stress or dili mabigla imong lawas. Para makalikay po ka sa injuries na mahitabo sa imo. So here we are at number 4. We are checking for injuries. The first aider must conduct carefully about physical examination of the victim to prevent further injury cases of multiple injuries. The first aider should know which problem to treat first. So as a first aider, dili nato siya wonder so hilabtan so ang patient if unsa ba iyang bation kay nang naay parts sa iyang body nga dili pwede or dili nato i-allow nga ma-damage more, dili nato siya itandog. Kay first of all, ang buhaton nito first aider before niya i-treat is to find the most crucial or most pinakalala gid nga injuries such as naay bali iyang kamot or yung legs, o kaya yung liog, bali ba kaha, hindi na ito hilabtan kay masamutan na. Pwede na niya ikamatay kung ato nang mahilabtan. For example, discuss siya, si makapalay ang na-discuss siya ng motor, then, kanang kalit ni mo siya, isbog pa dapat kay pa maligsan, dili na siya pwede. Kay, there's a possibility nga, na siya bali, imong gibira na nasamutan siya, imis maulian na dili na noon. Iksa pinakalalabaw na kay ang naa sa spinal cord ni area dapat dili na siya matandog. Pero ang imong patient is imong gibira pinakalit nga natandog tong part na di na siya kalakaw, ikaw pa ang basulon nga nung kitandog na nimo siya. Okay, so dinhin to sa number 5, give the needed first aid urgently. So kailangan na to pasan ni siya og kanang pag ma-check na nimo injuries. Kung sa pinakalala na injury nga nabati sa tao, mugin na siya ang imong tambalan una. Kaya na ay kuan mo na basin mo lala or basin na sakit na gid kay ang gibati sa imong patient bitaw nga di na ni makaya niya. Most of them kay kanang mulala or ikamatay ko na niya. The first aider must be capable of applying necessary and appropriate steps to attain the objectives of first aiding. So, di na to na siya pataktakaan ng kayo. As you can see, as a first aider, tanan ni mo buhatonon in your duties is na i-process step by step. For example, masamadan ka. So, may buhaton mo pag una ka masamadan. You have wounds. First of all is you would clean the wounds hugasan mo siya kay ang infection anak malikayan, di ba? Kano sa ka nagbutang og kanang band-aid or cotton sa samad nga naihugaw pa nakadikit, di ba? Imo na siya hugasan. So next step is before nimo siya hugas ay kanang apply ng betadine hugasan. After na mo siya tambalan ng betadine, butangan nimo og band-aid, dressingan, tapakan na mo siya. Dili lang siya ninyo pataka-takaan lang yun kay makakos na siya infection. O kanang unahan gid mo ang kuan pag first aid sa taong kung asa nga part ang nasakit. Mugi na siya ang pinaka first aid or kanang pinakalala gid. Example ang tao is pain iyang left arm. So mugi na siya imong due to accident, so muna siyang imong ikuan
tambalan na. That's all. Thank you. So let's proceed to general direction for first aiding. What to do? First, don't panic. The first aider must remain calm that he or she has a clear mind during the emergency situation. So as a first aider, kinahanglan gyud nato nga kalma nga tong kugalingon. Kay para mo avoid pud ta og accidents. As for example, na kay pasyente nga unconscious na gid kaayo kinahanglan nimong injeksyonan. So dapat ikaw kalma ra ka nga mo inject kay para dili para sakto ang imong ma-injeksyonan. Mo avoid ka og accident. Kay miss unconscious na gali imong pasyente mo samot. Kaya na wala na tarong og inject. So dapat ikaw nga first aider kablo kasi imong kagalingan nga dapat kalma ka permente kay para matarong ang imong trabaho. Next is ensure the safety of the area. In an emergency situation, the first aider must make sure that the area is safe for him or her and the victim. He or she should transport the victim to a safer place if necessary. So ikaw as a first aider, kinahanglan jud po nimo nga imong lantawon imong surroundings if na pa bay mga tagak nga kisame, mga tumbang nga mga cabinet or unsa pa na diha. Kinahanglan jud nimo i-check kay para ma-safe mo duha sa imong victim para niog makagawas mo og dali kay puno maka-check na ka nga okay na ang mga palibot. So kinahanglan i-check jud nimo kay para matambalan diretso ang imong pong kanang victim nga gi-save. Number 3, check for vital functioning. First aider should assist and monitor pulse and breathing of the victim. For example, if nakay nakitaan nga tao nga nakuyapan, so first thing nga buhaton is imong i-check ang iyang pulso o ang iyang pagginhawa if normal ba ba kini. Number 4, check for injuries. The first aider must conduct careful physical examination of the victim to prevent further injury. In cases of multiple injuries, the first aider should know which problem to treat first. So, for example, is na ay na-disgrasya sa motor. And nakita nimo nga na-injured ang iyahang tiil o ang iyang ulo is na ay nagdugo. So, ang first nimo nga buhaton is dapat ang unang mo nga buhaton is ang iyang ulo. Ang imong atimanon kay ang ulo mo kundi mao kini ang delikado nga kondisyon and make sure nga gentle ang imong pag-ulit sa injured na part. Number 5. Give the needed first aid urgently. The first aider must be capable of applying necessary and appropriate steps to attain the objectives of first aiding. As we, the first aider, we have to be knowledgeable enough on what to do o unsa ang angay dili buhaton pag mag-help na ka sa victim. Like for example, nasa sila injury, dapat kabalo na ka unsay mo angay buhaton, unsay dapat dikayan. O dapat kita nga first aider, dapat kanang atong masiguro ang safety sa victim. And then number 6, keep the victim lying down. The victim should be examined in a lying position in order to immobilize the body. For example, naay aksidente nga nahitabo. Like ang victim nakahigda. So dapat kita nga mga first aider kabuluta nga dili dapat na siya angay tandugon or dili nimo siya patindog. Dapat ug unsay ang position nga like pagka-aksidente niya dapat ug unsay ang position maaro gito siya kay once manggod nga ato na siya ipatindog or ato siyang tandugon naapay mga possibilities nga mapiang or mas maglala ang iyang mga injuries sa iyang body. Or example kanang mas mabalian pa imbis na dili kayo lala ang iyang nakuha, mas mulala pa hinoon pag imo siyang tandugon or imo siyang ipatindog. Dapat permi ra na siya nakalay down lang gid siya permi tapos dili siya angay tandugon. So our next is keep the victim warm. So as what I've said is as a rescuer need na to magpakalma og sa ka victim because it can be faster recovery by increasing circulations blood throughout to his or her body para ulian na sa dali. So ang atong buhaton is mag-provide tag mga blanket or jacket na makapakalma siya para madali siya ma-survive. So next is don't give or don't provide fluid to
unconscious or partly conscious person because as a rescuer di kita magbasta-basta maghatag og mga pataka lang taghatag unsay kinahanglan sa pasyente or victim. Dapat need po nato nga magpakalma sa usa ka victim, like maghatag og scenario kanang madisgrasya, di ba? Dapat dili ginato siya ilabtan dali-dali. Dapat ipakalma nato siya or ipa-relax lang para dili siya makuha ng unsay nahitabo siya or unsay na injury basin masamutan pa nato to dili nato siya pataka gunitan. Following injury, do not leave a gasping person by the belt. This may aggravate injuries of the back or internal organs. So, dili daw na to basta-basta og tandog or alsahon ang isa ka tawo kung galisod o ginhawa tungod sa iyang belt. Kay naipasibol nga mas mulala ang mga injuries sa iyang likod or sa iyang internal organs. Then, reassure the victim. The first aider should explain to the victim the first aid to be done and how it will help him or her reduce the feelings of anxiety. As a first aider, dapat atoa silang explainan sa mga first aid steps aron masabtan sa victim kung unsa ang nahitabo og ngano. So kana nga pag-explain mo makatabang sa ilaha para mawala ang ilahang anxiety. Be reluctant to make statements. The first aider should be reluctant to give statements to the victim and bystanders about the injuries. It is not included within the first aider's tasks to diagnose, evaluate, and predict illnesses and injuries, but only to provide needed immediate care. So the first aid situation, the first aider should focus on immediate care rather than discussing the victim injuries. They are not qualified to diagnose or evaluate the condition, and making statements could cause misunderstanding and unnecessary concern. So example is, the player is conscious but in pain while bystanders gather acts if the player has concussion.